Mapagpalang araw po mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kami pong mga unworthy servant o walang kabuluhang lingkod ay may mga sinusunod na rules sa pag-aaral na ito. Ang alituntunin po namin ay hindi bumanggit ng partikular na pangalan ng tao o partikular na pangalan ng grupo. Ang amin lang pong layunin ay ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita na nasusulat sa banal na kasulatan o ang ating Holy Bible. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay ang continuation ng topic last week na ano pa ang tungkulin ng mga Christian wife ayon sa Biblia. Ngayon po naman ay atin naman tatalakayin ang tungkulin ng mga Christian husband na nasusulat ayon sa Biblia. Magandang hapon po, Brother Albert. Magandang hapon, Brother Husband Randy. At magsisimula po tayo sa maikling panalangin na pangungunahan ni Brother Randy. Magandang hapon mong muli mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ay ituon po natin ating sarili sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos Ama, kami po ay naririto muli sa inyong harapan upang pag-aralan ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Kami po ay narito at handang makinig at handang paggamit sa inyo sa mga oras ito, Panginoon. Lord God, kayo na po ang bahalang gumabay sa amin, lalong-lalo na po sa taong inyong gagamitin na magpapahayag ng inyong banal na salita. Ang banal na Espiritu po ang siyang manguna sa mga oras na ito at ang bawat makikinig ng mga salitang lalabas sa aming kapatid ay maging tumanim sa puso ng bawat isa sa atin at na sa ganun ay matuto tayo at magkaroon ng aral at tanggapin natin ang aral mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa inyo sa ngalan ng inyong buktong na si Jesus, na aming Panginoon nag-ahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang hapon sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid, saan man kayo naroroon, na maabot ng munting pag-aaral na ito, naway ang kapayapaan, ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon Hesukristo ang sumaating lahat. At tungkol po roon sa paksa na ating tinalakay noong nakaraang linggo tungkol sa ano ba ang role ng isang Christian wife? Ay ngayon po itutuloy natin ito kung ano naman ang role ng Christian husband. Actually, wala po tayong kukuha ng turo na hindi magmumula sa banal na kasulatan sapagkat ito lamang po ang may pinakamagaling at pinakamahusay na turo kung paano tayo magiging mabait at mabuting asawa sa ating pamilya. At Brother Randy, pwedeng basahin mo sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 verse 3. 1 Timothy 6:3. Sinasabi po sa aklat na ito, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Ayan po mga kapatid. Kung ang sino man ay nagtuturo ng ibang aral, wala pong ibang aral na sa ikabubuti at ikagagaling ng isang mabuting asawang lalaki o isang mabuting asawang babae o isang mabuting anak
na hihigit pa sa aral na ito ng Panginoon. At kung mayroon mang nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoon Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Ang sinasabi po sa verse 4, ang gayon ay palalo. Walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Ang paratang po ng Biblia sa mga tao nagtuturo ng ibang aral kaysa sa aral, mabuting aral ng ating Panginoon Jesucristo, ang gayon daw po ay palalo at walang nalalamang anuman. Wala pong ibang aral sa daigdig nito na hihigit na patungo sa kabanalan o magtuturo sa ating maghahatid sa kabanalan maliban sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ang ating pong tinatalakay na aral na ito ay isang aral na maghahatid sa atin patungo sa kabanalan. Kabanalan at o sa pagiging isang mabuting tao, isang pagiging mabuting isang asawang lalaki o isang asawang babae, o pagiging mabuti at kulirang anak. At ito po yung aral na galing sa ating Panginoong Jesucristo o sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po ay ang topic na ating pagninilayan ay ang tungkol sa tungkulin ng isang Christian husband. Alam po ninyo ang pagiging isang ganap na Kristiyano. Sapagkat kung mapapansin po ninyo sa Biblia ay una pong tinawag ng mga Kristiyano ang mga apostol. 1 Corinthians chapter 11 verse 26, basahin nga natin. Acts pala yun. Chapter 11, verse 11. Chapter 11, verse 26. Pakibasa mo, Brother Randy. At nang si kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kung mapapansin po natin, itong kauna-unahang pagtawag sa mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo ng pangalang Kristiyano. Pagkatapos po na sila ituruan ng ating Panginoon Jesucristo sa may mahigit na 3 taon ng pagsama-sama nila sa ating Panginoon Jesucristo, ay itinuro sa kanila ang daan ng kabanalan at ang aral ng ating Panginoon Jesucristo. At dito po, pagkatapos na tanggapin nila yung aral na ito, nung sila'y nangangaral na mga apostol, dito po sa Antioquia sila sinimulang tawaging mga Kristiyano. Ibig sabihin po, ang pagiging isang Kristiyano ay isang proseso na mahaba-habang pag-aaral ng salita ng Diyos.
sapagkat maaari sabihin natin ang isang tao sabihin siya isang Kristiyano, pero kulang naman siya sa kaalaman sa salita ng Diyos. Ang pagiging ganap na isang Kristiyano po ay yung pagkaalam sa lahat ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yung pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ng ating buhay at sariling tagapagligtas, kung hindi ang pagiging isang ganap na Kristiyano ay pagkakaroon ng kaalaman o karunungan tungkol sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo at pagsasabuhay nito. Ito po ang isang proseso na ating pinagdadaanan sa kasalukuyan upang tayo ay maging tunay na tawaging isang Kristiyano. At bilang isang Kristiyano, natural po ang ating batayan ng pag-aaral ay tungkol sa mga salita ng ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang aral. So tayo po ay narito sa pag-aaral ng tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. At noong nakakaray, tinalakay nga po natin yung role ng babae sa isang pamilya. Pero sa araw pong ito, nais kong talakayin sa inyo na ang aral ng Biblia tungkol sa mag-asawa at nakapaloob na rito yung tungkulin ng isang babae at tungkulin ng isang lalaki sa kanilang mga pamilya o sa kanilang pamilya. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang tungkulin ng isang babae sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Ngayon naman, tungkulin ng lalaki sa kanyang pamilya o sa kanyang asawa. Meron pong kauna-unahang utos sa mag-asawa na ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo. At palagay ko po, ito ang pinakamataas na uri ng aral na dapat nating pag-aralan sapagkat ang mga salitang ito ay hindi salita ng tao kundi salita ng Diyos at ito ay mula sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nais kong bigyan ng kaunting introduction kung bakit napakahalaga na mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ang siya maging batayan ng ating pagiging isang mabuting asawang Kristiyano, pagiging mabuting ama sa isang tahanan. Yan po ay dahil sa yung mga aral ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi po kanyang sariling aral, kundi ito po ay aral na tinanggap niya mula sa kanyang Ama sa Langit. Basahin po natin sa aklat ng Juan chapter 6 verse 38. Juan chapter 6 verse 38. Sabi po rito ay ganito. Pakibasa mo nga, Brother Randy. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Dito po ay pinakikita ng ating Panginoon Jesucristo na siya galing sa langit. Galing po siya sa Ama. Hindi upang gawain ang kanyang sariling kagustuhan, kung hindi ang kagustuhan ng nagsugo sa kanya o ng Ama sa langit. So, ang lahat po ng ginagawa at itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo ay yung kagustuhan ng kanyang Ama sa langit. Kaya tayo po yung nakatitiyak na mga aral ng ating Panginoon Jesucristo ay aral na mula sa langit. Ano ba ang aral mula sa langit ng ating Panginoon Jesucristo? Ano ba itong aral na ito na nais niyang makarating din dito sa lupa tungkol sa pamilya? Basahin muna natin sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 10. Basahin natin, Brother Randy. Mateo chapter 6 verse 9 and 10. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo.
Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ayun. So, ang ating pong Panginoong Hesukristo na sinugo ng ating Ama sa Langit ay ang kanyang tungkulin o ay para ganapin ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya sinasabi po rito sa kanyang panalangin, itinuro, ganito anya kayo mananalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Maghari nawa, anong sa Tagalog yun? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa, gayon din sa langit. So, kung paano nagaganap sa langit, yun ang misyon ng ating Panginoon Hesukristo na ang turo at ang aral na nagmumula sa langit ay dalahin niya dito sa lupa. At ang isang aral ng ating basahin natin, Brother Randy, yung Matthew 6, chapter 6, verse 9 to 10. Magsitalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So, dahil nga po ang ating Panginoon Hesukristo ay sugo ng Ama sa Langit upang gawain hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng dakilang Ama, ninanais ng ating Ama sa Langit na kung ano ang kanyang pamamahala sa langit ay ganun din dito sa lupa. At itong layunin ng ating Panginoon Hesukristo upang turuan tayo o ituro sa atin ang mga wastong daan kung paano natin makakamit ang isang Kristiyanong pamilya sa pamagitan ng pagtuturo upang maging isang mabuting ama ng tahanan, mabuting ina ng tahanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Basahin natin, Brother Randy, sa aklat ng Mateo chapter 19 verse 3. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya'y tinutokso nila at kanilang sinasabi, naaayong baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? Tuloy mo pa, Brother Randy. At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya sa lalaki at babae. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. So, napakalinaw ito. Ito ang unahing aral ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. At mapapansin natin dito na kung babasahin natin, ang sabi rito, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female and said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So sila po ay nagiging isang laman. At kung itutuloy pa natin sa 6,
So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Ang pinagsama raw ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sa anong paraan pinagsama ng Diyos ang mag-asawa? Sa anong paraan tayo pinagsama ng Diyos bilang mag-asawa? Kung babasahin natin sa aklat ng Roma, chapter 7, verse 2, ito po ang naging paraan ng Diyos kung paano pinagsasama ang mag-asawa, kung paano pinag-iisa. Kasi mula sa dalawang laman, naging isang laman. Kaya nga kung tawagin dito ang isang asawa ay other half o pinag-isang dibdib pagka ikinasal. Sinasabi rito sa Roma chapter 7 verse 2, for a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. So yung palang sinasabi ng Panginoong ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ang ginamit niyang pantali sa mag-asawa ay ang batas niya. Ang sabi rito, for a married woman is bound by law. Tinalian sa batas. Ay, ibig sabihin, tinalian sa aral ng Diyos, tinalian sa kanyang mga salita to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. So, yung palang pagsasama ng mag-asawa ay yung pala'y till death do us part. Hindi nawawala ng kabuluhan habang sila'y buhay. Unbreakable na pagsasama until death. At kapag ka namatay ang isa sa kanila, doon pa lamang marirelease sila sa pagkakatali ng batas ng pag-aasawa. So sa mag-asawa pala hindi lamang parang isang seremonya lang na ikinasal ang isang lalaki at isang babae, kundi siya pala'y pinagtatali para palang walis na binigkis. Kahit na maraming tingting, nung matali, isang walis na lang. So, ganun din yung mag-asawa. Kahit sila'y dalawa, nung matalian, ang tawag ng Diyos ay isang laman na lamang sila. Bakit naging isang laman? Kasi mayroong pambuklod. At ang pambuklod na yon ay yun yung salita ng Diyos. Bound by the law. Law means aral ng Panginoon, kautusan ng Panginoon, batas ng Diyos. Pinagsama sila ayon sa batas ng Diyos. At ano ang batas ng Diyos? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. So habang sila'y nabubuhay, the bound or yung buklod na yon is unbreakable. Hindi maaaring makalas. Makakalas lang yan kapag namatay na ang isa sa mag-asawa. Kaya ang sabi rito, but if her husband dies, she is released from the law of marriage. Ngayon, kung itutuloy pa natin ang pagbasa, accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from the law. And if she marries another man, she is not an adulteress. So ito maaari din sa isang lalaki, sa isang asawang lalaki. Pag siya ay nakipag-relasyon sa ibang babae, the same, he will be called as an adulterer. Pag babae, adulteress. So, vice versa yon.
Kaya habang nabubuhay pa ang isa't isa sa kanila, ay inuobliga ng Diyos na sila maging tapat sa isa't isa sapagkat ang pinasok nilang buhay is unbreakable. Hindi nawawalang bisa hanggang sa ang isa'y mamatay. So napakatibay po pala nung taling yon. Parang ang halimbawa noon, yung isang baka, itinali mo sa puno ng bayabas. Yung baka ay nagkaroon ng ugnayan sa puno ng bayabas sa pamamagitan ng tali. So yung tali na sinasabi rito, yun yung batas naman ng isang taong ikinasal sa kanyang asawa. May batas na nagtatali sa inyong dalawa. Kung ang isang baka ay nakatali sa puno ng bayabas, yung tali, kung gaano kahaba yun, hanggang doon lamang ang maiikutan ng baka. Kahit siya gustong-gusto pa niyang kumain, pero kung hindi na aabot doon sa tali, ay hindi siya pwedeng kumain. Ibig sabihin, ang pagpasok sa buhay ng isang taong sa buhay mag-asawa ay mayroong disiplina na itinuturo ang batas. Sapagkat hindi lahat ay pwede mo nang gawain kapag ka ikaw ay may asawa na. Hindi ka pares ng isang dalaga o isang binata, meron silang kalayaang gawain yung kanilang gusto. Pwede silang makipag-break sa isang girlfriend at manligaw naman doon sa iba. Sapagkat sila'y binata, sila'y malaya. Pero sa isang may asawa ay hindi po pinagbabawal po ng Biblia yon. Sapagkat kung gagawin ninyo yon, ay ang sinasabi ng Biblia, accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from the law and she marries another man, she is not an adulteress. So malino ito mga kapatid, merong tali, ang isang lalaki at isang babae, kapag ka sila nag-isang dibdib na, sila ay nagiging isang laman, at yung taling iyon is unbreakable, hindi maaring makwan yun. Ngayon, kung sakaling ikaw ay titingin sa ibang babae, ay tatawagin kang adulterer. At kung ang babae naman ay magkakaroon din ng affair sa ibang lalaki, ay tatawagin adulteress. So, yan po ang turo ng Biblia sa pamilyang Kristiyano. At nais po ng Panginoon na ang pamilya ay maging matagumpay. Ngayon, ano naman ang role ng isang lalaki sa isang pamilya? Basahin natin sa aklat ng Ephesians chapter 5, verse 23. Verse 22 pala. Simulan mo na sa 22. Ito po yung role ng babae. Wives, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. So, meron po ritong comparative statement na inihambing na ang lalaki raw ang ulo ng isang asawang babae, ng isang babae. Kung paano na si Kristo ay ulo ng iglesia,
at siya rin ang tigapagligtas, ay ganun din ang pagkaulo ng isang lalaki sa kanyang asawa. So itinuturo po ng Biblia na dapat pasubmit o tawag dito pasakop ang mga asawang babae sa kanilang husband. Bakit? Sapagkat may utos din po sa isang husband na ang husband po na may dapat na pasakop din sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ulo ng lalaki ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang ulo ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Kung paano na ang asawang lalaki na pasasakop sa headship ng ating Panginoong Jesucristo, ganun din ang isang babae dapat na pasakop sa pagiging headship ng kanyang asawang lalaki. So, malinaw na ang isang babae ay inuobligan ng banal na kasulatan na pasakop sa isang Kristiyano ring lalaki. Eh, paano naman kung ang lalaki lasinggero o kaya babaero o kung ano-ano mga bisyo sa kanyang buhay? Ito ba'y inuobliga rin ang isang babaeng Kristiyano na pasakop? Hindi po. Ang itinuturo ng banal na kasulatan, ang pagpapasakupan ninyong asawang lalaki ay yung mga lalaking napasasakop naman sa ating Panginoon Jesucristo at sumusunod sa kanyang mga aral. Sapagkat kung kayong mga babae pasasakop sa isang lasinggerong asawang lalaki, ay baka bukas makalawa, maging lasinggera ka naman. Kasi kung ano yung nakikita mo na pag-uugali na yung asawa, kung doon ka na pasasakop, ay umi-epekto yun o umi-influensya yun sa ating behavior. Pero kung ang isang lalaki ay may takot sa Diyos at may pananampalataya sa Diyos, at nagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos at kinikilala ang ating Panginoon Jesucristo bilang ulo ng kanyang buhay, abay siguro naman ang mga babae dapat na pasakop naman sa kanilang mga asawang Kristiyano. So yan ang turo ng Biblia sa isang lalaki at sa isang babae sa mag-asawa. Ngayon, ano pa ba ang ibang mga turo? Itaas natin sa 27. Itaas natin sa 27. Basahin mo, Brother Randy. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Tuloy mo. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Hanggang doon na lang. Kung uulitin ko, ang sinasabi rito sa 28, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. So, ituturo naman sa isang Kristiyanong lalaki na kung paano niya mamahalin ang kanyang asawa. Ang sabi po rito, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. So, malinaw na binigyan ng halimbawa ng Diyos o ni San Pablo dito sa kanyang sulat na ito, ang mga Christian husband, na kung paano niya tatratuhin ang kanyang asawang babae.
na kung paano niya tinatrato ang kanyang sariling katawan, ay ganun din daw na dapat natratuhin niya ang kanyang asawang babae. Halimbawa, ang katawan mo ayaw mo nang masasaktan, ay di wag mo rin sasaktan yung iyong asawa. Ang katawan mo kung minsan pag giniginaw, gusto mong ibili ng jacket, ay di ibibili mo rin ng jacket ang iyong asawa. Kasi alam namang ikaw lamang ang mahimbing at kung ano man ang iyong mabuting pagtrato sa iyong sarili, ay ganun din ang dapat na pagtrato sa isang asawa. Ito ang turo ng Biblia sa isang Christian husband. At yun namang isang babae na tinatrato ng isang Kristiyanong lalaki bilang sarili niyang katawan, ay dapat namang suklian ng pagmamahal yung kanyang asawang lalaki, kasi makikita ninyo rito malaking-malaki ang pagmamalasakit ng Christian husband sa kanyang asawang babae, sapagkat kung paano niya tinatrato yung kanyang sariling katawan, ay ganun din niya tatratuhin ang kanyang asawa. Ayaw niya na siya hihiyain sa harapan ng mga tao, ay di ganun din na hindi natin dapat hiyain yung ating asawa sa harapan ng iba. So, ito po yung mga katuruan ng Biblia sa isang magandang relasyon ng Christian husband sa kanyang asawang babae. Kung paano mo inaaruga ang iyong katawan, kung paano mo minamahal, ganun din na iyong dapat na mahalin ang iyong asawa. So, marami pa rin pong mga katuruan dito sa Biblia kung paano isang lalaki dapat na mahalin ang kanyang asawang babae. Basahin pa rin natin, Brother Randy, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7 verse 3. The husband should give to his wife her conjugal right, and likewise the wife to her husband. So yung karapatan ng asawa ay tungkulin ng isang lalaki na ibigay sa kanyang asawa. Marami mga karapatan na dapat na ibigay ang lalaki sa kanyang asawa. Yung karapatan na sa ating kasing mga Pilipino, ang sweldo ng mga lalaki ay iniintrega roon sa asawang babae. So, ibibigay natin yung ating karapatan na dapat na ibigay sa ating mga asawang babae. Kung ano yung rights nila sa atin, ay dapat natin ibigay. Yung ating pagmamahal, yung ating proteksyon na nais na ibigay sa kanila, yung pagiging caring mo sa iyong asawa, yun ay dapat nating ibigay sa kanila. At ganun din naman yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki, dapat din na ibigay din yung karapatang nauukol para sa kanyang asawang lalaki. Yung kanyang pagpapasakop, yung kanyang paggalang, dapat ibigay ng isang babae sa isang asawa niyang lalaki na Kristiyano. Katunayan nga hinasabi ng Biblia na ang isang babae dapat napasakop sa lahat ng bagay. Ito ang talagang tungkulin ng isang Kristiyano may bahay o isang babae na talagang ipasakop ng buo ang kanyang sarili sa kanyang asawang lalaki. Lalo na po at kung ang lalaki naman ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos
at ginagawa rin niyang ulo ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang buhay, ay talaga pong dapat ng isang asawang babae pasakop sa kanyang asawang lalaki. Kapag ang isang lalaki ay talagang nagsusumikap na makasunod sa ating Panginoon Jesucristo at nagpupumilit na isabuhay ang kanyang mga aral, ito po ay obligasyon ng isang asawang babae na ibigay sa kanyang paggalang, ibigay sa asawang lalaki ang pagpapasakop, sapagkat ang kanyang asawang lalaki ay talagang tunay na tumutupad sa karapatang ibinibigay sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, marami pa ring mga aral na nakasaad dito sa banal na kasulatan tungkol sa tungkulin ng isang lalaki sa kanyang asawa. Pero ang lahat pong iyan, kung bagaman ating tatalakayin isa-isa, ay isa rin po ang kauuwian niyan. Kung ang isang lalaki ay talagang nagmamahal, nagpapasakop, nagpupumilit na makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, okay, maaari sabihin natin, meron pa rin mga kahinaan at pakonti-konting pagkakamaling nagagawa ang isang Kristiyanong lalaki. Pero kung siya patuloy, hindi siya pabago-bago ng isip ng kanyang pagsunod sa Panginoon, darating din ang panahon na kung meron man siya mga mumunting kahinaan o pagkakamali na nagagawa pa rin sa kanyang asawa, ito'y unti-unting itinutuwid ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Nawa Panginoon, nawa mga kapatid, ay ang ating munting pag-aaral na ito'y makapagbukas ng ating mga isipan upang tayo'y patuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon, patuloy na magnilay sa kanyang mga banal na salita, lalo na po yung mga head of the family, yung mga husband and wife, at maging din po sa mga anak, patuloy po tayong mag-aral, magnilay sa kanyang mga banal na salita, sapagkat wala pong pinakamahalagang aral kundi ang aral na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo upang magkaroon ng kaayusan at maging matuwid ang landas ng ating pamumuhay, maging maaliwalas ang takbo ng ating pamumuhay sa araw-araw. Ang gawin po nating giya o guide sa ating buhay ay ang kanyang mga salita. Sabi nga sa aklat ng Salmo, chapter 1, verse 3, at ang salita ng Diyos ang kanilang pinagninilayan araw at gabi. Alam po ninyo, pagka araw at gabi, ang salita ng Diyos ang ating pinagninilayan. Verse 2 pala. Itas mo sa verse 2, Brother Randy. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Kapag ka po yan na naging laman ng ating mga isipan sa araw-araw, tunay nga po mga kapatid, gagawin tayong isang bagong nilalang, gagawin tayo isang mabuting husband and wife sa ating family, at magiging butihing mga anak sa ating sambahayan. Mga minamahal na magulang at kapatid, hanggang dito na lamang. At naway ang munting pag-aaral na ito ay makapagbigay ng kahit kaunting inspirasyon sa inyo upang lalo pang mag-alab ang ating pagnanasa na magbasa, magnilay sa salita ng Diyos. At ang kapayapaan ng ating makapangyarihang Diyos na buhay ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Salamat po, Lord God. Salamat, Brother Albert, sa lahat ng mga ating napag-aralan sa araw na ito. Totoo nga pong kung ang ating buhay ay ating ilalaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay siya mismo ang magbibigay sa atin ng tamang daan, ang tamang mga dapat gawin upang maisaayos ang ating buhay.
Hanggang sa muli po, kami po nagpapasalamat sa inyo at pagpalain po tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.